Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon bail required o bail zero ilagay sa form daw ang ma-print daw non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So doon ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw the part sa korte. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon bail required o bail zero ilagay sa form daw ang ma-print daw non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So doon ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw the part sa korte. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad
sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni Judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail zero ilagay, sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So, dun ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw the part sa korte. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ang NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni Judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail zero ilagay, sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So, dun ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw the part sa korte. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ang NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni Judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail zero ilagay, sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So, dun ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw the part sa korte.